kilala natin kung sino-sino ang kakampi ng China at malamang sa malamang, ang unang nasa isipan natin ay ang Russia. Ngunit alam nyo ba at nais nyo bang malaman kung ano ang mangyari kung aalyansa ang Russia sa Pilipinas? Posible nga ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ay isang tanong, aalyansa ba ang Pilipinas sa Russia sa isang posibleng tunggalian sa China? Ito ay isang tanong na kumakalat sa mundo ng geopolitics at atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito mga kaibigan. Nasa gitna tayo ng isang nagpapagong global na tanawin kung saan ang mga alyansa ay tulad ng fluid sa mga karagatan. Ang Pilipinas ay isang mahalagang manlalaro sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ito ay nasa isang natatanging posisyon. Sa gitna ito ng isang lugar na mahalaga sa lohikal na lokasyon, isang hakbang lamang ang layo mula sa Asyanong kontinente at direkta sa harapan ng malawak na karagatang Pasipiko. Ngayon, isama natin ang Russia sa pag-iisip na ito. Isang pandaigdigang kapangyarihan ang impluensya ng Russia na sumasaklaw sa mga kontinente at ang kanilang mga relasyon ay kasing komplikado kung gaano karami ito. Sa isang banda, may kasaysayan ito ng kooperasyon sa China, isang relasyon na binuo sa loob ng mga dekada. Sa kabilang banda, ipinakita nito ang pagiging handang makipag-ugnay sa mga bansa sa rehiyong Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong alyansa at partnership. Ang Pilipinas sa kanyang bahagi ay nagpapanatili ng isang maingat na balanse. May matagal ng ugnayan ito sa Estados Unidos, isang bansang madalas na natatagpuan sa magkasalungat na panig ng Russia at China. Gayunpaman, ito rin ay nagtataguyod ng isang independenteng patakaran sa panlabas na politika sa pamamagitan ng pagtatatag ng ugnayan sa dalawang bansang ito. Kaya nga naman, saan tayo ngayon? Sa isang mundong kung saan maaring magbago ang mga alyansa tulad ng buhangin, ang posibilidad na ang Russia ay mag-aalyansa sa Pilipinas ay hindi lubos na labag sa tanong. Ang estratehikong pakinabang ng Pilipinas dahil sa lokasyong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa Russia sa isang posibleng tunggalian sa China. Gayunpaman, ang potensyal na alyansang ito ay hindi na walang mga komplikasyon. Mangangailangan ito ng isang maingat na sayaw ng diplomasya, isang maingat na balanse ng interes at isang matalinong pag-unawa sa mas malawak na geopolitical na tanawin. Marahil ang tanong ay hindi kung ano ang mag-aalign sa Russia at sa Pilipinas, kung bakit nila ito gagawin. Isang tanong na maaari lamang sagutin sa pamamagitan ng mas malalim na pagtalakay sa masalimuot na mundo ng geopolitics. At iyon ay isang paglalakbay na may halaga, hindi ba? Bakit mag-aalala ang Russia, isang pandaigdigang superpower, na mag-aalyansa sa Pilipinas sa isang posibleng tunggalian sa China? Ang tanong na ito ay nagdadala sa atin sa crux ng faktor ng Russia. Una, tuklasin natin ang geopolitics na interes ng Russia. Ang Russia bilang isang bansa ay laging naging manlalaro sa pandaigdigang tunggalian. Ang kanilang mga interes ay malawak at iba-iba na sumasaklaw mula sa mga mapagkukunan ng enerhiya hanggang sa mga alyansang pampolitika sa rehiyon ng Pasipiko. Naglalayon ang Russia na ipahayag ang kanilang impluensya at kapangyarihan, at ang isang alyansa sa Pilipinas ay maaring magbigay ng isang estratehikong pakinabang sa pagsisikap na ito. Bukod dito, ang kasaysayan ng Russia sa China ay komplikado. Sa pinakakakaunti, bagaman sila ay naging katuwang sa ilang aspeto, may mga panahon din ng tensyon at pagtatalo. Ang ganitong dynamics ay maaring makaapekto sa proseso ng pagpapasya ng Russia pagdating sa posibleng mga alyansa. Paano makakatulong ang Russia ang isang alyansa sa Pilipinas? Para sa isa, maaari nitong magbigay sa Russia ng isang kapitbahay sa Timog Silangang Asya, isang rehiyon kung saan tradisyonal na mas kaunti ang kanilang impluensya. Maaari itong magbukas ng mga bagong daanan para sa mga kalakalan, diplomasya at estratehikong militar. Bukod dito, ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa dagat ng Timog China ay maaaring magbigay ng mahalagang ugnayan sa China na lumalaking impluensya sa rehiyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa geography. Ang Pilipinas sa kanyang buhay na ekonomiya ay may lumalaking kakayahan ng militar na maaaring maging mahalagang kasosyo para sa Russia. Ang isang alyansa ay maaaring mag-alok ng mga pagkakataon
para sa pagsasama-sama sa sektor tulad ng teknolohiya, sa depensa at enerhiya na lalo pang magpapalakas sa posisyon ng Russia at sa pandaigdigang tanggulan. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang geopolitics ay isang komplikadong laro ng chess na may mga galaw at kontragalaw, mga alyansa at pagtatalo-talo. Ang desisyon ng Russia na mag-alyansa sa Pilipinas ay maapektuhan ang maraming kadahilanan. Kasama na ang potensyal na reaksyon mula sa China at gayon din sa United States of America, maging sa mga bahagi ng mundo. At ito lamang ay isang kaisipan na magbubukas sa atin kung ano nga ba ang mangyayari kung ang Russia ay makikipag-alyansa sa ating bansa. John 14 verse 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Kaibigan, huwag tayong matakot sa anumang balakid ng mundo dahil ang kapayapaan ng Diyos ang iiral kung tayo lamang ay magpapasakop sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na kahit na nakikita po namin ang mga kakaibang galaw ng mga bansa patungo sa isang napakalaking digmaan, naniniwala po kami na hindi nyo kami pababayaan. Tulungan ang aking mga kaibigan na nakikinig ngayon na huwag silang mag-aalala sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos na magpapalakas sa amin. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong walang sawang pag-aalaga, pagmamahal at grasya na pinapairal sa aming buhay. Gabayan kami mula ngayon at magpakilan paman. Samahan kami sa lahat ng hirap ng buhay. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa patuloy samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.